Hello mga kabibig! Welcome back sa ating bagong YouTube channel. Ito ang pinakamaingay na YouTuber sa balat ng YouTube. Ako si Kabibig, maglabag-labag na tao and evidence. So eto kabibig ha, Sandro Marcos hindi mapipigilan na magkaroon ng impeachment na kaso ang kanyang tatay, ang kanyang ama si BBM. Naku po, umiyak nga ba si Sandro Marcos kasi handa na silang palayasin sa Malacanang. Naku po, hindi talaga mapipigilan ni Sandro Marcos mga kabibig ang panahon ng paghihiganti. Hindi naman po. Sabi ni Representative Jonathan Flores, in this particular case, I think there is no choice for him because it really says that it has to be referred to the Committee on Justice. O yan na. Even if he is the majority leader and even if the impeachable officer being complained of is his father, wala siyang magawa. Naku po, yan nakabibig. Yan na ang ating nakikitang posibleng mangyayari na walang magawa si Sandro Marcos. So maghanda-handa na lang sila na mag-impake sa Malacanang. Si Lisa Marcos ba nakahanda na bang mag-impake sa Malacanang? Ang chika kabibig ito. Scripted daw itong impeachment ni Bongbong kasi ang chika kabibig, yung attorney na nagsampa na impeachment case laban kay Bongbong, lawyer pala yon ni Liza Marcos. Tapos yung kongresista na nag-endorso ay isa ding contractors na pinangalanan ni BBM. Ano to kanang revenge? Ano to? Plotted script story? Sabi ng iba, naku, wag kang maniwala dyan kabibig. Oo, alam naman natin na gagawin nilang lahat, maupo lang sila at hindi sila mawala sa pwesto. So kung maniwala ka dyan sa mga impeachment ni Marcos dyan, ako, matagal na tayong binodol ni Marcos, hindi ka pa rin ba nasasawa? O tingnan mo, sabi ni BBM, hindi magpasko, meron na talagang makukulong. May hindi mag-Merry Christmas. Mag-Merry Christmas na sa loob ng kulungan. Ano na ngayong petsa? January 2026 na. Wala pa rin. O ngayon, impeachment sila kay Bongbong Marcos. Nalaman natin, sinabi ni Congressman Rece na, ay, ano to? Sa umaga sila, friendship. Sa gabi, hindi na friendship. Mga ganun ba? Kasi, sabi ni Rece, yung attorney na yan, pinagluloko lang kayo. Kasi lawyer din niya ni F. Eliza Marcos sa kanyang disbarment case laban kay Attorney Glenn Chong. So yon, napasok ang mga tao, nag-connect ang kanilang mga idea, mga political views nila, mga reaction. So drama pala itong impeachment. Kaya walang magawa si Sandro din, mga kabibig. Walang magawa si Sandro kung ipagpatuloy itong drama na ito. Naku, baka mabumerang sila sa kanilang mga drama. Ito kabibig, Sir, alam naman natin na ang nangunguna sa House Committee on Rules, ang presidential son. Yes, ma'am. Si Congressman Sandro Marcos. Hindi ba yun magkakaroon ng conflict of interest dahil ang impeachment complaint ay against his father, the president? Well, in this particular case, I think there is no choice for him because it really says that it has to be referred to the Committee on Justice. So even if he is the majority leader and even if the impeachable officer that is complained of is his father, wala siyang magawa because ang procedure talaga is that after it is included in the order of business, then in 3 days it has to be referred to the Committee on Justice. Yan kabibig ha. Walang magawa si Sandro mga kabibig. Naku, paano yan? Naku, hindi pwedeng i-block ni Sandro. Ito sabi ni Congressman Rece, nabuking. Congressman Rece ibinulgar, dating abogado ni Lisa, siya ring naghain ng impeachment laban kay Marcos Jr. Naku po.
Ibinugar ni House Senior Deputy Minority Leader at Caloocan City Representative Edgar Erice ng abogadong naghain ng impeachment complaint laban kay Pangulong Bongbong Marcos ay siya ring dating abogado ng First Lady Liza Marcos. Yan na. Ayon kay Erice, si Attorney Andre De Jesus ang naghain ng impeachment laban sa Pangulo ay kamakailan lamang nagsilbing abogado ng unang ginang sa isang kasong legal dahilan upang questionin niya ang motibo at kredibilidad ng reklamo. Tinukoy ni Erice na noong November 2024, si De Jesus ang kumakatawan kay First Lady Liza Marcos sa paghahain ng disbarment case laban kay Attorney Glenn Chong kaugnay ng umano'y paninira at pag-atake sa unang ginang. Para kay Erice, nakapagtataka at hindi pangkaraniwan ang biglaang paglipat ng papel ng abogado mula sa pagiging tagapagtanggol ng pamilya ng Pangulo tungo sa paghahain ng reklamo laban mismo kay Marcos Jr. Naniniwala rin ang mababatas na ang impeachment complaint ay madaling mababasura dahil umano sa kakulangan nito sa legal na bigat. It lacks form and substance, ayon kay Erice. Dagdag pa niya, ang itong mga detalye ay mahalagang malalaman ng publiko upang maunawaan ang konteksto at pinanggagalingan ng impeachment complaint laban sa Pangulo. Nauna nang nagpahiwatig si Erice na may mga grupong nagtatangkang magsampa ng impeachment hindi lamang laban kay Pangulo kundi kay Vice President Sara Duterte, isang senaryong unti-unti na nagiging realidad sa Kamara. Sa ngayon, inaasahan mas paigtingin pa ng mga mambabatas ang pagsusuri sa legal na kredibilidad ng impeachment complaint, lalo na sa usapin ng form and substance na binigyan diin ni Congressman Erice. Yan kabibig ha. Nabasa niya, nakita nyo no? Na iyong palang abogado na iyon ay, ano ba, kaalyado ni Liza, ka-friendship ni Liza, di ba? Hindi ba sa takot kay BBM at kay FL Liza Marcos na sila pa ang nagsampa-sampa? Knowing maraming takot kay FL Liza Marcos at kay Bongbong, di ba? Naku, kino-connect the dots na ng mga netizen ngayon, oh. Connect the dots. Ay, connect the dots sila. At si Kong Pulong naman mga kabibig, ito ang sabi ni Kong Pulong. Oh. Ang sabi ni Kong Pulong, scripted. Scripted daw. Kong Pulong, impeachment laban kay BBM, scripted distraction lang. Ito mariing binatikos ni Davao City 1st District Representative Paulo Duterte ang impeachment complaint laban kay Pangulong Bongbong Marcos Jr. at iginiit na isa lamang itong diversion para ilihis ang atensyon ng publiko mula sa umano'y malaking anomalya na sa flood control projects. Ay tama, may point din si Pulong ha. Nakikita din ito ni Pulong na posibleng diversionary tactics na naman to. Tinukoy ni Pulong ang anumang conflict of interest matapos lumutang na ang abogadong nag-prepare na impeachment complaint ay siya ang abogado ni Liza Marcos sa hiwalay na kasong disbarment laban kay Atty. Glenn Chong. Sabi ni Pulong, grabe, napakaliit talaga ng mundo. Ang abogadong naghanda ng impeachment complaint ay siya ring abogado ni Liza na nagsampa ng disbarment complaint laban kay Glenn Chong. Diretsyo din kwenisyon ng kongresista kung ito ba ay simpleng multitasking o malinaw na salungatan ng interes. Ano ito? Conflict of interest ba or political multitasking? Oposisyon sa umaga, tagapagtanggol sa hapon, impeachment sa kaliwang kamay, disbarment sa kanang kamay, world-class gymnastics. Sabi ni Pulong, alam naman natin na isang impeachment complaint lamang ang pwedeng i-file. Pag ma-dismiss ang isang impeachment case, isang taon na naman ang hinihintay natin. Nasaan ang investigasyon sa flood control, corruption? Yung bilyon-bilyon ang ginastos pero binabaha pa rin. Nakita na natin ang mga dokumento, pangalan at pattern. Babala niya, huwag gawing pagpalabas ang hustisya. O yung gawing tanga ang taong bayan, alam namin kung kailan ang hustisya at kung kailan ang scripted na distraction. Hindi bulag ang mga tao, pagod na sila sa panloloko. Yan kabibig. Stop the drama, we are sick and tired of it. Lutong Macau, correct po dyan kung nilihis ang sa tunay na issue ang taong bayan tapos yan dapat investigasyon dyan sa flood control na bilyon ninakaw nila. Desperate times
calls for desperate moves. Gawa-gawa lang pala, iban talaga sila mag-isip. Yung totoong magnanakaw sa kaba ng bayan, hanggang ngayon mataba pa din at malaya. Kumusta kaya ang mga tambalos-los? Makapangyarihan talaga ang protector nila. Yan, kabibig ha. Yan ang ilang mga komento ng ating mga netizen na nararamdaman lang niloloko din ang taong bayan. Sabi ni Upulong, scripted yan. Maniwala talaga kayo? Ay nako, huwag na kayo maniwala. How many times na binudol na tayo? Pinagtawanan na tayo. Ngayon maniniwala pa rin kayo. Yung una kabibig ha, happy ako kasi yan na. Ito nang hinihintay ng maraming tao. Tapos yung ground of impeachment, ito yung mga hinanaing ng mga tao, hinanaing mga DDS. Pero later on, na-realize natin after sinabi ni Congressman Erese na, huwag kang magpaloko kasi yung abogado na nagsampa ng kaso, impeachment case, abogado yan ni Lisa. Dance with the music, play with the same tune. May punto na sa si Congressman Pulong dahil dito naman sila mag-focus at malihis naman ang flood control anomaly. Mawala na naman ito sa investigasyon na siyang maaring matukoy na sana ang mastermind sa nakawan ng flood control project. Sabi ko na, drama, natumbok ko yung hinala. Maniniwala kami kung oposisyon ang mag-file tapos tanggap ng Congress. Drama lang yan, taktika nila. Yun kabibig ha. Yun ang ilang mga komento ng ating mga nasiso. Ikaw, ano ang iyong komento dito? At itong chika na naghahanda, nag-i-impake na daw ang pamilya. At umiiyak si Sandro at wala talagang magagawa si Sandro. Wala siyang magagawa kundi umattend. Tapos if ever mapasok itong impeachment ni Marcos sa Kongreso, magbotohan sila ng yes or no, pero take note, ang mga tao nag-uobserba. Kung sinong boboto ng no, naku po. Kung sinong boboto ng yes, naku. Ang mga tao ngayon naglilista na kung sinong i-crush out nila at hindi. Pero yung mga politiko, hindi naman natakot kasi marami silang pera. Marami silang pambayad ng boto. Kaya huwag tayong magpagago. Huwag tayong magpagago talaga. Ilang times naman tayong ginagago, ginagago pa rin tayo. Tapos comment tayo. Tapos yung emotional tayo, galit na galit tayo, pero kasalanan din natin kasi yung iba nagpambayad, yung iba madaling maloko. Ay nako, yun lang kabibig. Don't forget to like, subscribe, and share this video para sa mga latest trending news na ating pag-usap-usapan. Bye everyone, see you next time.